Masigla at maingay ang malaking reunion ng pamilya De Leon, kung saan maririnig ang kalansing ng mga mamahaling baso sa mga pilak na bandehado habang ipinagmamalaki ng mga kamag-anak ko ang kani-kanilang tagumpay sa malawak na hardin ng mga magulang ko dito sa Alabang. Nakatayo lang ako sa isang tahimik na sulok, humihigop ng wine at pinagmamasdan ang kapatid kong si Chloe na parang reyna kung magsalita malapit sa pool. Dapat makita niyo ang bago kong opisina. Pagmamalaki ni Chloe sa mga pinsan namin. Ang suot niyang designer dress ay malamang na mas mahal pa sa kotseng minamaneho ko. Corner suite, may sarili akong staff, at grabe ang view ng BGC. Ganyan talaga? Kapag nagpupursige ka at tama ang mga desisyon mo sa buhay, pinigilan ko ang aking ngiti at muling humigop ng wine. Kung alam lang sana niya ang tungkol sa sarili kong opisina, ang opisinang sumasakop sa buong top floor ng pinakaprestihiyosong gusali sa syudad. Speaking of choices, sabat ng pinsan naming si Insang Bea na bahagyang lumapit. Kumusta naman ang kapatid mo? Nagtatrabaho pa rin ba sa maliit na kumpanyang yon na hindi naman kilala? Umapaw ang tawa ni Chloe sa buong hardin. Diyos ko, si Maya? Naglalaro pa rin ng pagiging entrepreneur o kung anuman ang tawag niya roon. Nagtayo raw ng consulting firm na panigurado sa garahe lang nag-operate. Sayang talaga. Panlulumo ni Insang Bea habang umiiling. Ang laki pa naman ng potensyal niya. Napaisip ako sa mga dokumentong nakapatong sa tunay kong desk. Kasama na roon ang resume ni Chloe na natanggap ko lang kahapon. Wala siyang kaide-ideya na nag-apply siya para sa isang trabaho sa kumpanya ko, ang mismong maliit na kumpanyang paborito niyang kutyain. Maya, basag ng boses ng nanay ko sa aking pag-iisip. Huwag kang magtago riyan, samahan mo ang kapatid mo. Kinukuwento niya sa lahat ang bago niyang promotion. Siyempre, nagkukuwento na naman siya. Ilang linggo nang ipinagmamayabang ni Chloe ang bago niyang posisyon bilang Vice President sa Mendoza Group of Companies. Hindi na mahalaga na hirap ang kumpanya nila o bumabagsak na ang performance ng departamento niya nitong mga nakaraang buwan. Ayos lang po ako rito, ma. Huwag ka namang anti-social, Maya. Tawag sa akin ni Chloe. Halika rito, ikwento mo naman sa lahat ang tungkol sa iyong. Ano nga ba tawag doon? Yung business venture mo. Dahan-dahan akong naglakad palapit. Ramdam na ramdam ang mga mapanghusgang matang nakatingin sa simpleng itim na bestida ko at sa kawalan ko ng mga mamahaling alahas. Isa itong consulting firm, Chloe. Tinutulungan namin ang mga kumpanya na ayusin ang kanilang operasyon at palakihin ang kanilang kita. Talaga? Ngumisi siya. Ilan na ang empleyado mo ngayon? 2? 3? Subukan mong 850 na nakakalat sa 3 kontinente. Ngunit ngumiti lang ako. Sapat na para magawa ng maayos ang trabaho. Aba! Sabat ng tiyahin naming si Tita Marites. Kahit paano ay sumusubok ka. Hindi naman kasi lahat ay kayang maging kasing successful ni Chloe. Pumasok sa isip ko ang pinakabagong acquisition ng kumpanya ko. Ang Aguila Holdings Consultancy, isang 100 billion peso deal na naging laman ng mga headline sa business world. Mga balitang tila hindi man lang binabasa ng pamilya ko. Speaking of success, umayos nang tayo si Chloe at nagmalaki. Hulaan niyo kung sino ang na-headhunt ng Sinag Corp? Inaalok nila ako ng director position. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang Sinag Corp ay ang pampublikong mukha ng kumpanya ko, ang pangalang kilala ng lahat. Habang ang Aguila Holdings ay nag-operate sa likod ng mga eksena. Ang posisyong ina-applyan niya ay direktang magre-report sa akin. Napakagandang balita niyan, maingat kong sabi. Kailan ang interview mo? Next week. Nagniningning ang kanyang mga mata. Tuesday morning, sabi ng recruiter. Ako raw mismo ang hinahanap nila. Sa wakas, isang kumpanya na marunong kumilala ng totoong talento. Muli akong humigop ng wine para itago ang aking reaksyon. Ang interview niya sa Martes ay kasama ako. Bagaman hindi niya iyon malalaman hanggang sa makapasok siya sa kwarto. Nabalitaan kong napaka-selective raw ng Sinag Corp.
Sabi ng pinsan naming si Kuya Mark. Ang CEO raw nila ay isang business genius. Wala ngang nakakakilala kung sino siya. Napaka-private. Naku, please! Pabaliwalang kumpas ng kamay ni Chloe. Baka naman matanda lang yan na ayaw ipaalam sa mga tao na pinapatakbo niya ang kumpanya habang naglalaro ng golf. Bukod pa roon, sa ganda ng experience ko, swerte na nila kung makukuha nila ako. Kung alam lang niya na ang tinutukoy niya ay ang kanyang nakababatang kapatid, ang taong ginugol niya ang maraming taon sa pagmamaliit at pagtawag na isang kabiguan. Dati pangarap ni Maya na magtrabaho roon, di ba? Nakangiting dagdag ni Mama. Kaso, hindi ka na binalikan pagkatapos mong mag-apply dahil masyado po akong naging abala sa pagbuo nito. Nangyayari ang mga bagay ayon sa dapat nitong kalabasan, Ma. Oh, honey. Ang boses ni Chloe ay umaapaw sa peking simpatiya. Huwag kang sumuko. Baka kapag nakapasok na ako sa isang leadership position doon, pwede kitang irekomenda. Ipasok kita sa isang entry-level position o kung anuman. Ang irony ng sitwasyon ay napaka-perpekto, ngunit tumango lang ako. Napakabuti naman ng loob mo. Totoo yan, di ba? Pagmamalaki niya. Palagi kitang sinusubukang tulungan, Maya. Hindi mo kasalanan na hindi ka kasing ambisyosa ko. May mga tao lang talagang nakatadhana para sa mas malalaking bagay. Napaisip ako sa folder na nakapatong sa desk ko na naglalaman ng mga performance report ng kumpanya niya tungkol sa kung paanong ang kanyang matagumpay na departamento ay aktwal na nalulugi ng malaki at kung paanong ang kasalukuyang kumpanya niya ay desperadong sinusubukang pigilan ang patuloy na pagbagsak ng kanilang stock price. Alam mo naman ang kasabihan, mahinahon kong tugon. Minsan, nakapanlilin lang ang panlabas na anyo. Ano namang ibig mong sabihin diyan? Nanliit ang kanyang mga mata. Wala naman. Na ang tagumpay ay dumarating sa iba't ibang anyo, tumawa siya. Ang tunog ng pangungutya na matagal ko nang nakasanayan. Sabi ng taong ang pinakamalaking kliyente ay siguro isang maliit na coffee shop diyan sa tabi-tabi. Tanggapin mo na, Maya. Hindi ka lang talaga pang corporate world, kaya ka nagtatago sa maliit mong negosyo habang ako nandito, gumagawa ng totoong pangalan, tumatango-tango ang aming mga kamag-anak bilang pagsang-ayon. Sa bagay, si Chloe ang matagumpay sa paningin nila. Siya ang may prestihiyosong job title, puro designer ang damit, at may membership sa country club. Ako lang ang nakakadismayang anak na tinalikuran ang isang tunay na karera para magtayo ng sariling negosyo. Ikwento mo sa kanila ang bago mong kondo. Pag-udyok ni Mama kay Chloe. Yung may rooftop pool. Ah, oo. Lumiwanag ang mukha ni Chloe. A 47th floor sa BGC, custom lahat ng gamit. Ang monthly amortization ko ay malamang mas malaki pa sa kinikita ni Maya sa isang taon. Pero kailangan mong mag-invest sa sarili mo, di ba? Naisip ko ang sarili kong penthouse apartment, ang sumasakop sa buong top floor ng pinaka-exclusive na building sa buong Makati. Ang bahay na walang sino man sa kanila ang may alam, dahil kailanman ay hindi ko nakita ang pangangailangan na ipagmayabang ito. Paano mo nababudget yan sa sweldo ng isang vice president? Bilib na tanong ni Insang Bea. Sensen, medyo nanginig ang ngiti ni Chloe. Well, alam mo na, smart investments. Tsaka, napakalaki ng pagpapahalaga ng Mendoza Group sa kanilang mga executive. Ang dami naming bonus at perks. Alam ko sa sarili ko na 6 na buwan nang itinigil ng Mendoza Group ang mga executive bonuses dahil sa patuloy na pagbaba ng kanilang kita, katulad ng pagkaalam ko na panay ang utang at swipe ng credit card ni Chloe para lang mapanatili ang kanyang marangyang lifestyle. Nakakabilib talaga ang mga bagay na maaari mong malaman kapag ang kumpanya mo ay eksperto sa corporate analysis. Speaking of Mendoza Group, sabi ni Tita Marites, nabalitaan kong may pinagdadaanan sila ngayon. Bumabagsak ang stock price at kung ano-ano pa. Pansamantalang problema lang yon. Mabilis na sagot ni Chloe. Lahat naman ng kumpanya dumadaan sa rough patch. Bukod pa roon, kaya nga ako lilipat sa Sinag Corp.
Oras na para dalhin ang karera ko sa susunod na level. At anong level naman iyon? Hindi ko na napigilang magtanong. Tiningnan niya ako ng masama. Ang klaseng level na hindi mo maiintindihan, Maya. Ang Sinag Corp ay isang higante sa business world. Hindi sila nagsasayang ng oras sa mga pipitsuging consultant. Tiningnan ko ang phone ko. May panibagong email mula sa HR director ko tungkol sa nalalapit na interview ni Chloe. Mukhang masyadong overconfident ang kandidato. Isinulat niya. Sinasabing siya lang mag-isa ang nagpataas ng profit ng departamento niya ng 40%. Pero base sa records, may malaking pagkalugi sa ilalim ng pamumuno niya. Hindi mo rin masasabi. Sabi ko, habang ibinabalik ang phone ko sa bulsa. Baka gulatin ka nila. Sus. Please. Pang-uuyam niya. Ang tanging manggugulat sa akin ay kung gaano kabilis nila i-o-offer ang posisyon. Hindi pa ako bumabagsak sa kahit anong interview sa buong buhay ko. May unang pagkakataon para sa lahat. Tumigil siya. Tila may naramdaman siyang kakaiba sa tono ko. Anong ibig mong sabihin diyan? Wala naman. Inubos ko ang aking wine. Good luck sa interview mo. Sigurado akong magiging isang malaking aral iyon. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko siyang nakikipag-usap sa aming mga pinsan. Diyos ko, akalain niyo yon? Ang kapatid kong walang narating. Hindi man lang maging masaya para sa tagumpay ko. Kung alam lang sana niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa Martes ng umaga. Tumunog ang phone ko. Isang mensahe mula sa assistant ko. Nakabook na po ang conference room para sa interview sa Martes. Tatanggalin ko ba ang pangalan mo sa pinto gaya ng dati? Oo, sagot ko. Gawin nating mas exciting ito. Lumipas ang natitirang oras ng reunion sa walang katapusang pagyayabang ni Chloe at ang pilit na itinatagong awa sa akin ng mga kamag-anak namin. Pare-pareho ang pagpapakilala nila. Ito si Chloe, ang Vice President, at ang kapatid niyang si Maya. May ginagawa siyang kung ano sa pagko-consulting. Bandang huli, naging tipsy na si Chloe, kaya mas naging tapat siya kaysa sa normal. Alam mo kung anong problema mo, Maya? Kinorner niya ako malapit sa mesa ng mga dessert. Takot ka sa totoong tagumpay. Kaya ka nagtatago diyan sa maliit mong negosyo, imbes na makipagsabayan sa totoong corporate world katulad ko. Maingat akong kumuha ng isang piraso ng leche flan. At ano naman ang nagpapaisip sa'yo na nagtatago ako? Oh, please, tingnan mo nga ang sarili mo murang damit, ordinaryong alahas, yung luma mong kotse na ginagamit mo pa rin. Samantala, andito ako, nilalasap ang buhay na sana'y mayroon ka. Kung hindi ka lang naging ganyang kaduwag. Naisip ko ang Martes ng umaga, ang sandaling papasok siya sa conference room na iyon na inaasahang mapapabilib ang isang walang pangalang CEO. Alam mo ang kasabihan. Chloe, mahinahon kong sabi. Ang kapalaluang nauuna, kapahamakan ang kasunod. Dumating ang Martes ng umaga ng maaliwalas. Nakaupo ako sa corner office ko. Pinapanood ang paggising ng syudad mula sa ika-50 palapag habang hinihintay ang signal ng assistant ko. Ang suot kong navy silk suit na gawa ng Armani. Bagaman hindi ko kailanman inabala ang sarili ko, na ipaalam sa pamilya ko na nakakabili ako ng designer clothes ay parang isang baluti. Nandito na po siya. Dinig ko sa intercom ang boses ng assistant ko. Tumawag na po ang security mula sa baba. Kuha niya agad ang atensyon ng lahat. Napangiti ako. Nai-imagine ko si Chloe na naglalakad sa lobby, suot ang pinakamataas niyang heels. Malamang na malakas ang boses habang nakikipag-usap sa phone para ipakita sa lahat kung gaano siya kaimportante. Ibigay natin sa kanya ang buong karanasan. Paghintayin mo siya sa main reception area ng 15 minuto. Tapos dalhin mo siya sa conference room A. Yung may view ng syudad po? Hindi. Yung nasa loob. Yung may mga salamin. Gusto kong gugulin niya. Ang oras niya sa pagtitig sa sarili niya. Habang naghihintay, muli kong tiningnan ang kanyang application. Nakakalula ang mga kasinungalingan. Mga proyektong inangkin niyang siya ang namuno, ngunit aktwal na pumalpak
Mga kitang sinabi niyang ginawa niya ngunit sa totoo lang ay mga pagkalugi. Nakakamangha talaga kung ano ang kayang imbuhin ng mga tao kapag akala nila ay walang mag-iimbestiga. Naiinip na po siya. Report ng assistant ko pagkalipas ng 10 minuto. 3 beses na siyang nagtatanong kung pwede niya na bang makausap ang CEO. 5 minuto pa. Sa wakas, dumating na ang oras. Naglakad ako papunta sa conference room, dumaan sa private corridor ko at pumasok sa likod na pinto habang iginagaya naman ng assistant ko si Chloe papasok mula sa harap. Sandali na lang po at papasok na ang CEO. Narinig kong sabi niya sa formal na tono. Pabuntong hininga ang sagot ni Chloe, dala ang nakasanayan niyang tunog ng pagmamataas. Hindi ako sanay na naghihintay ng ganito katagal para sa isang interview. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Oh, kilalang kilala namin kung sino ka. Miss De Leon. Hinintay kong sumara ang pinto bago ako nagsalita. Hello, Chloe. Napalingon siya, umikot ang kanyang perpektong buhok sa paggalaw niya. Sa ilang sandali, nakatitig lang siya. Tila tumangging iproseso ng kanyang utak ang kanyang nakikita. Maya. Mabilis ang kanyang pagkurap. Ano? Anong ginagawa mo rito? Nag-apply ka rin ba ng trabaho? Ngumiti ako at naglakad papunta sa kabisera ng mesa. Hindi. Chloe, ako ang magsasagawa ng interview. Tumawa siya, ang tunog ng pagmamaliit na pamilyar sa akin. Nakakatawa. Nakakuha ka ba ng trabaho bilang HR assistant o kung ano? Look, nandito ako para makamiting ang CEO. Kaya kung pwede lang, ako ang CEO. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Halos marinig ko ang pag-andar ng utak niya habang sinusubukan niyang intindihin ang nakikita niya. Imposible yan, nauutal niyang sabi. Ang Sinag Corp ay isang multi-billion peso company. Ang pinapatakbo mo ay isang maliit na consulting firm, ang Aguila Holdings Consultancy. Pagtatama ko sa kanya na nagmamay-ari sa Sinag Corp pati na rin sa ilang malalaking korporasyon. Ang maliit na kumpanya na walang nakakakilala ay isa sa pinakamalalaking business consulting firms sa buong bansa. Napasalampak siya sa upuan, dumulas ang kanyang designer na bag mula sa kanyang balikat. Pero, luma ang kotse mo. Mumurahin ang mga damit mo. Nakatira ka sa isang normal na apartment. Hindi, Chloe. Nagmamaneho ako ng maayos na kotse dahil hindi ko kailangang magpasikat. Sinuot ko kung ano ang gusto ko dahil hindi ko kailangan ng mga designer labels para maramdamang matagumpay ako. At may penthouse ako na sumasakop sa buong top floor ng Wellington Building. Hindi ko lang nakita ang pangangailangan na ipagmayabang iyon. Namutla ang mukha niya. Dahilan para lalong umangat ang kulay ng kanyang mamahaling make-up. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sabihin ang alin? Na habang kinukutya mo ang mga desisyon ko sa karera, bumubuo pala ako ng isang imperyo? Na habang nagkabaon-baon ka sa utang para lang mapanatili ang imahe ng tagumpay. Ako ay totoong nakamit na ito. Kinuha ko ang kanyang application na nagdadala sa atin sa napakagandang kwentong piksyon na ito. Nanigas siya. Totoo lahat ng nasa resume ko. Talaga? Nagsimula akong magbasa. Pinamunuan ang team sa 40% na pagtaas ng kita sa Q3. Nakaka-interes dahil base sa aming pagsusuri. Nalugi ang departamento mo ng mahigit 100 milyong piso sa quarter na iyon. Pinangunahan ang Digital Transformation Initiative. Ang mismong inisyatibo na pumalpak ng malala at nagdulot sa Mendoza Group ng bilyon-bilyong pisong nasayang na pondo. Confidential ang mga numerong yan. Paano mo? May-ari ako ng isang consulting firm na espesyalista sa corporate analysis, Chloe. Sa tingin mo ba talaga hindi namin i-validate ang mga claims mo? Medyo nakabawi siya. Inangat ang kanyang baba. Fine. Kaya naman pala umasenso ka na, pero highly qualified pa rin ako para sa posisyong ito. Ang karanasan ko, ang karanasan mo. Pinutol ko siya. Ay isang masterclass sa sunod-sunod na kapalpakan. Tumalon ka mula sa isang kumpanya, patungo sa iba. Palaging umaalis bago pa lumabas ang resulta ng palpak mong pamamahala.
Pero ngayon, nag-apply ka para magtrabaho sa taong alam. Paghihiganti ba ito? Bulong niya. Dahil ba ito sa kung paano kita trinato? Paghihiganti? Marahan akong tumawa. Chloe, negosyo lang ito. Hindi ka kwalipikado para sa posisyong ito. Napakapangit ng track record mo. Mahina ang mga references mo. At ang reputasyon mo sa industriya ay eksakto sa kung ano lang ang nararapat sa'yo. Hindi kita tatanggapin sa trabaho kahit ikaw na lang ang nag-iisang aplikante sa buong mundo. Nangingilid ang mga luha sa mga mata niya na nagbabantang sumira sa kanyang perpektong makeup. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kapatid mo ako. Nakakatawa. Parang wala ka namang pakialam doon nung reunion natin. Ano nga uli ang tinawag mo sa akin? Walang kwenta. Walang mararating. Hindi ko sinasadya. Sinasadya mo. Ginugol mo ang maraming taon sa pagmamaliit sa akin, pagkukutya sa mga desisyon ko, at pagwawalang bahala sa tagumpay ko dahil hindi ito nagmukhang tulad ng iniisip mong dapat na anyo nito. Pwes, ngayon, alam mo na kung ano ang itsura ng totoong tagumpay. Ganito ang itsura niyon ang magkaroon ng kapangyarihan na i-reject ang sarili kong kapatid para sa isang trabaho dahil hindi ka lang talaga sapat at karapat-dapat. Bigla siyang tumayo at dinampot ang kanyang bag. Sige lang, ngumiti ako. Sabihin mo sa kanila kung paanong ang walang kwenta mong kapatid ang naging CEO ng kumpanyang desperado mong pasukan. Sabihin mo sa kanila kung paanong ang lahat ng pagyayabang mo ay nawalan ng saysay sa harap ng tunay na tagumpay. Sabihin mo sa kanila ang lahat. Hindi maniniwala sina mama at papa. Sa totoo lang, maniniwala sila. Dahil habang nagkukuwento ka sa kanila, ia-anunsyo ng kumpanya ko ang opisyal na pagbili namin sa Mendoza Group. Ang kasalukuyan mong pinapasukan ay magiging bahagi na ng korporasyon ko na ang ibig sabihin, hindi. Bulong niya. Aalisin na ang posisyon mo kasama ang karamihan sa mga executive positions na ginamit mo para iangat ang imahe mong matagumpay ka. Baka oras na para subukan mong magtrabaho sa isang lugar na nagpapahalaga sa tunay na resulta kaysa sa panlabas na anyo. Pasuray-suray siyang naglakad papunta sa pinto at saka lumingon. Kaya ko rin namang magawa yun, alam mo ba? Ang maging kasing successful mo? Pinili ko lang. Pinili mo lang na ano? Pinili mong mag-focus sa pagmumukhang matagumpay kaysa sa pagiging matagumpay. Nagdesisyon ka na ang mga mamahaling damit at magagarang sasakyan ay mas mahalaga kaysa sa pagbuo ng isang bagay na may tunay na halaga. Hindi ko alam. Oo, hindi mo nga alam. Dahil masyado kang naging abala sa pagtingin sa akin mula sa itaas. Kaya hindi ka man lang tumingala para makita kung gaano na ako kataas. Pinindot ko ang intercom. Pakisamahan si Miss De Leon palabas at siguraduhing may kopya ng picture niya ang security. Hindi na siya pwedeng papasukin muli sa building na ito. Nang makaalis siya, narinig kong tumunog ang phone niya. Malamang si Mama ang tumatawag para kumustahin kung paano ang naging interview niya. Paniguradong magiging isang napakagandang usapan iyon. Sa mga sumunod na linggo, sumabog ang grupong chat ng pamilya at ang walang katapusang tsismisan. Bigla na lang. Ang mga kamag-anak na nagbaliwala sa akin sa loob ng maraming taon ay panay ang tawag para batiin ako, para makipag-ugnayan muli at magtanong ng mga oportunidad sa trabaho. Nag-iwan si Mama ng mga umiiyak na voicemail tungkol sa kung gaano siya palaging proud sa akin. Nag-email si Papa na nag-aayang mag-lunch para pag-usapan ang mga business opportunities. Binaliwala ko silang lahat. Sinubukan ni Chloe na baligtarin ang kwento. Siyempre. Pero nang i-anunsyo ang pagkakabili sa Mendoza Group at tuluyang tinanggal ang buong departamento niya, hindi na maitago ang katotohanan. Huli kong balita. Nagtatrabaho na siya bilang junior analyst sa isang maliit na kumpanya sa kabilang panig ng lungsod. Walang corner office, walang designer na mga damit, walang country club membership. Isang ordinaryong trabaho na lang kung saan kailangan niya talagang patunayan ang halaga niya. Patuloy ang paglago ng kumpanya ko. Nakabili pa kami ng 3 pang malalaking korporasyon. Lumawak sa international markets
At dinoble ang aming puwersa ng manggagawa. Minamaneho ko pa rin ang aking maayos at lumang sasakyan. Pinipili pa rin ang komportabling damit kaysa sa mga mamahaling tatak. Hinahayaan ko pa rin ang aking tagumpay ang magsalita para sa sarili nito. Minsan, nakikita ko si Chloe sa mga pagtitipon ng pamilya. Mas tahimik na siya ngayon, mas mahinahon. Wala na ang mga designer na bag, napalitan na ng mga mas simpleng gamit. Hindi na siya nagyayabang tungkol sa kanyang corporate success o kumukutya sa mga trabaho ng iba. Nakaraang linggo, nagpadala siya sa akin ng email. Naiintindihan ko na ngayon kung ano ang pilit mong sinasabi sa akin noon pa man. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung ano ang nakikita ng iba. Patawad. Hindi ko iyon nakita o ikaw nang malinaw. Hindi ako sumagot. May mga aral na kailangan talagang matutunan sa pinakamasakit na paraan. Ang opisina ko pa rin ang may pinakamagandang view sa buong lungsod. Pero ngayon, kapag nakatingin ako sa skyline, hindi mga gusali at negosyo ang nakikita ko. Nakikita ko ang paalala na ang tagumpay ay hindi kailangang isigaw mula sa mga bubong o balutin sa mga designer labels. Minsan, ang pinakamalalaking kwento ng tagumpay ay isinulat ng mga taong itinuring ng iba na walang mararating. At minsan lang naman, ang taong walang kwenta na kinutya ng kapatid mo sa isang family reunion ay siya palang CEO na desperado siyang mapabilib. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsasabi sa lahat ng iyong tagumpay, kundi ang hayaan silang matuklasan ito ng kusa, lalo na sa sandaling sinusubukan nilang patunayan na mas magaling sila sa iyo.